Kathy Apo. Malakas na sigaw ni Aling Lorena habang tumatakbo sa buhanginan, pabalik sa kanilang munting dampa na malapit sa aplaya. Mabilis na tinanggal ni Kathy ang kaldero sa kalan. Lumabas siya ng kubo. Muli niyang narinig ang malakas na sigaw ng kanyang lola. Nakita ni Kathy ang kanyang lola na nagmamadali na lumakad, baka sa mukha niya ang pag-aalala nang salubungin ang lola niya. "Bakit ka sumisigaw la?" Agad na tanong ni Kathy. "Apo, may nakita ako na lalaki, at naroon siya sa aplaya nakahandusay. Hindi siya gumagalaw at parang patay na." Habol ni Aling Lorena ang paghinga. Dahil sa katandaan ay madali itong mapagod. "Lalaki po." "Oo. Isang lalaki at duguan ang suot niyang kulay puting t-shirt. Natakot akong lapitan dahil parang patay na, dahil hindi na ito gumagalaw. Halika la, puntahan natin ang lalaking sinasabi mo. Baka buhay pa siya at nawalan lamang siya ng malay." Tinungo nila ang kinaroroonan ng lalaki na nakita ng lola niya. 5:00 pa lang ng umaga, kaya walang katao-tao sa aplaya. Nakita niya ang nakahandusay na lalaki, hindi ito gumagalaw. Paluhod na naupo siya sa buhanginan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Pangan, matangos ang ilong, namumutla ang maliit nitong mga labi, may biguti, malantik na pilik mata at makapal na mga kilay. Tumayo si Kathy at minasdan ang kabuuan ng lalaki. Dagling sumikdo ang kanyang dibdib, dahil baka sa basa nitong t-shirt ang maskulado nitong dibdib. Ang matipuno nitong mga braso ay may sugat. At dahil nabasa ang kasuotan nito, kumalat ang dugo sa suot nitong t-shirt. Napasinghap siya nang makitang gumalaw ang dibdib ng lalaki, na kanina pa niya pinagmamasdan. Noon siya natauhan, nangangailangan ng tulong ang lalaki. "Buhay pa siya la." Bulalas niya. "Nakita kong humihinga siya. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Tulungan mo ako. Kailangan madala natin siya sa ating dampa, upang magamot ang kanyang sugat." Sabi ng kanyang lola. Pinagtulungan nga nila ng kanyang lola ang walang malay tao na lalaki. Hindi yun naging madali sa kanila, dahil malaking lalaki ito kaya mabigat. "Apo, maglaga ka ng dahon ng bayabas, dahil iyon ang gagamitin muna natin sa paglilinis ng kanyang mga sugat. Pupunta na din ako sa bayan upang bumili ng gamot. May pera po ba kayo, lola?" Tanong niya. "May naitabi akong 300 piso kahapon, buhat sa paninda nating gulay." "Lola, bakit hindi niyo bawasan ang pera niya sa kanyang pitaka?" Sehistyon niya. Nakita niya kasi ang pitaka ng lalaki, at makapal iyon na tila maraming laman na pera. Piningot siya sa tainga ng kanyang lola. "Aray naman pula," reklamo niya. "Hindi natin pwedeng pakialaman ang perang hindi sa atin. Bibili na lamang ako ng ilang gamot na kakasya sa dala kong pera. Pakikiusapan ko na lang ang mga tindera sa botika sa bayan, mababait naman sila, kaya pwede ko silang pakiusapan na pagkasyahin ang pera ko." Nakangiting wika ni Aling Lorena. "Mag-iingat po kayo lola," kamakaway na bili ni Kathy. Nagpresenta siya na may one na lang sa kanilang dampa ang kanyang lola, at siya na lang ang pupunta sa bayan, pero hindi ito pumayag. "Nakapagluto na ako kanina ng sinabawang isdang tilapia. At kapag nagising ang ating pasyente, ay pahigupan mo ng sabaw." Pahabol na sabi ng kanyang lola bago tuluyang umalis. May tiyagang nagbantay si Kathy sa lalaking nakahiga sa kanyang papag, na gawa sa kawayan. Alam niyang matatagalan makabalik ang kanyang lola, dahil may kalayuan sila sa kabayanan. Nakatira sila sa Baryo Amaya, na malapit lang sa aplaya, kung saan ay pangingisda ang kabuhayan ng mga taong nakatira doon. Sa araw lang ng linggo kung sila ay mamalengke ng kanyang lola, dahil yun lang din ang araw na bumabiyahe ang mga jeep. May tricycle naman, ngunit napakamahal ng singil, at dahil sa pandemya ay nagmahala na din lahat ng mga bilihin. Nakatulog siya sa upuang kawayan, nakatabi ng papag na kinahihigaan ng lalaki. Naalimpungatan lang siya, nang marinig ang ungol nito. Tumayo si Kathy, pakiwori niya ay nilalamig ang lalaki, dahil nanginginig ang katawan nito. Kumuha siya ng 2 malalaking unan, at inilagay sa gilid ng lalaki, upang mabawasan ang lamig na nararamdaman nito. Dinobol din niya ang kumot sa katawan ng lalaki. Naramdaman siguro nito ang panibagong init na lumukob sa katawan, dahil natahimik na ito, nawala na din ang panginginig ng katawan nito. 1:00 na ng hapon ayon sa maliit na orasan, na nakasabit sa dingding ng kanilang dampa.
Hindi pa din nakakabalik ang kanyang lola. Nakaramdam na siya ng gutom, kaya pansamantala niyang iniwan ang natutulog na lalaki. Pumunta siya sa kanilang kusina, upang kumuha ng kanyang pagkain. Doon na lamang siya kakain sa upuang kawayan, nakatabi lang ng papag na kinahihigaan ng lalaki. Pagkatapos niyang kumain ay muli niyang ininit ang sinabawang isda. Nagsaing ulit siya ng bigas, dahil alam niyang gutom at pagod ang kanyang lola pagdating nito. Nauuhaw ako, tubig. Narinig niyang daing ng lalaki. Mabilis na binitiwan niya ang hawak na walis ting-ting, nang marinig ang boses ng lalaki. Sandali lang, Ginoo, wika niya bago nagmamadaling kumuha ng tubig sa banga. Saan ako naruroon? Tanong nito. Uminom ka muna ng tubig. Ibinigay ni Kathy sa lalaki ang baso na puno ng tubig. Maaari ko ba malaman kung saan ako naruroon? Muling tanong nito pagkatapos uminom ng tubig. Ginoo, naririto ka sa aming dampa. Sagot ni Kathy. Pinakatitigan niyang mabuti ang gwapong mukha ng lalaki, nagugutom ka ba? Nagugutom ako, pwede ba akong makahingi ng pagkain? Ikukuha kita ng iyong makakain, nakangiting sagot niya sa lalaki. Kumuha siya ng isang platong kanin, at isang mangkok na puno ng sabaw ng sinabawang isda. Matapos niyang maiabot sa lalaki ang pinggan at kutsara, ay pinanood niya itong kumain. Nakita niyang nahihirapan ito, kaya nagboluntaryo na siyang subuan ito. Hindi naman ito tumanggi, sadyang nanghihina pa ito, kaya nahihirapan sa pagsubo. Gusto mo pa ba kumain? Tanong niya nang maubos nito ang pagkain na dinala niya. Ikukuha pa kita ng makakain. Umiling ang lalaki. Busog na ako. Salamat sa pagkain, sabi nito pagkatapos uminom ng tubig. Walang anuman, Ginoo. Ako nga pala si Kathy. Pakilala niya, ikaw anong pangalan mo? Elmo Abale. Sagot nito. Paano nga pala ako napunta dito sa inyo? Natagpuan ka namin ni Lola sa Aplaya, kaninang madaling araw. Wala kang malay tao. Ang akala namin ni Lola ay patay ka na. Maraming salamat sa inyo ng Lola mo, Kathy. Utang ko sa inyo ang pangalawang buhay ko. Makakaganti din ako sa kabutihan niyo sa akin. Matapat na sabi ni Elmo. Huwag mo na isipin yun. Kahit sino ang makakita sa kalagayan mo ay tutulungan ka. Sagot ni Kathy. Nga pala, ilang taon ka na? May asawa ka ba? 26 na ako, binata at may girlfriend. Nakangiting sagot nito sa kanya. Kitang-kita niya ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Nakakalungkot naman. Pasimpleng bulong niya, nakaramdam siya ng lungkot sa nalaman na may nobya na ang lalaki. May sinasabi ka. Mabilis na nag-isip ng kanyang isasagot si Kathy, wala po. Magpahinga ka na uli. Mamaya lang ay padating na si Lola, at may dala siyang gamot para sa iyong mga sugat. Muli ngang nahiga sa papag si Elmo. Nagpapasalamat siya dahil sa pagkakaligtas. Kaya lamang ay sigurado siyang nag-aalala na ang kanyang ina at kapatid. Dahil nangako siyang tatawagan niya ang mga ito, kapag nakarating na siya sa isla. Giligan na dapat ay pupuntahan niya. Ganoon na rin ang nobya niyang si Monica, alam niyang labis na itong nangangamba sa ngayon. Hanggang sa kinatulugan na ni Elmo ang pag-iisip sa mga mahal niya sa buhay. Pasado 2:00 na ng hapon, nang makarating sa kanilang dampa ang kanyang lola. Nakita nitong natutulog pa rin ang lalaki, kaya nagpa siya itong kumain na muna. Apo, kumusta siya? Tukoy nito sa lalaki. Nagkamalay na siya kanina lola. Nakangiting sagot niya. Uhaw na uhaw siya kaya humingi ng tubig. Pinakain ko na rin po siya. Nagkausap kami sandali, tinanong ko siya kung ano ang kanyang pangalan. Siya raw po ay si Elmo Abale. Narito ang nabili ko na mga gamot. Ikaw na ang magpainam sa kanya ng gamot at napagod ako, apo. Inabot nito sa kanya ang supot. Sabi ko na kasi sa iyo ako na ang pupunta sa bayan para bumili ng mga gamot, pero ayaw mo naman po pumayag. Guilty niyang sabi. Kailangan ko din kasi maglakad-lakad, upang makapag-ehersisyo. Sige na, puntahan mo na ang ating pasyente, at kailangan na niyang makainom ng gamot, upang madaling maghilam ang kanyang mga sugat. Tumungo si Kathy. Pinuntahan niya ang natutulog na lalaki. Elmo gising, mahinang sabi ni Kathy. Tinapik niya ang pisngi nito. Elmo. Bakit? Tanong nito nang magmulat ng mga mata. Uminom ka muna ng gamot para gumaling na agad ang iyong mga sugat, sagot niya. Tinulungan niya itong makaupo. Maraming salamat Kathy.
Wika ni Elmo matapos makainom ng gamot. Ngumiti siya. Walang anuman. Sige, magpahinga ka na ulit, at kailangan mo makabawi ng iyong lakas. Kinabukasan maagang umalis ang kanyang lola, upang pumunta sa palengke. Dapat ay kasama siya, ngunit pinaiwan siya ng kanyang lola, upang bantayan ang kanilang panauhin. Nagdidilig ng mga halaman si Kathy sa harap ng kanilang dampa, nang maramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya. Kaya naman tumigil siya sa kanyang ginagawa. Lumingon siya sa maliit na bintana ng kanilang dampa. Ngumiti siya nang makitang nakatingin sa kanya ang binata. Gising ka na pala, sabi ni Kathy. Inilapag niya ang hawak na regadera bago lumapit sa may bintana. Kagigising ko lang. Sagot nito. Nasaan ang iyong lola? Pumunta si lola sa palengke. Pagtitinda ng mga gulay ang aming pangkabuhayan ni lola. Bumibili din siya ng mga huling isda, sugpo at kahit na anong laman dagat sa murang halaga, upang ibenta namin dito sa aming baryo. Sagot niya. Bukas pa siya ng madaling araw makakauwi. May kamag-anak kami na nakatira malapit sa palengke, kaya doon siya makikituloy. Palagi ka ba naiiwan mag-isa rito? Minsan lang, sagot niya. Dahil madalas ay magkatulong kami ni Lola sa paglalako ng aming paninda. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Ulila na ako, 6 na taon gulang lang ako nang sabay na namatay ang aking mga magulang. Nalunod sila nang sila ay pumalaot. Malungkot na sagot niya. Ganun ba, pasensya ka na dahil naitanong ko pa. Okay lang. Kaya mo na bang bumaba, o dyan na lang kita dadalan ng iyong makakain? Nakakahiya naman sa'yo, malaking abala na ang nagagawa ko sa inyo ng lola mo. Wala iyon. Sandali lang ha. Ipaghahanda kita ng iyong almusal. Nagmamadaling pumasok sa kanilang dampa si Kathy. Nagpunta siya sa kusina at kumuha ng pagkain para sa binata. Ikaw, bakit hindi mo ako sabayang kumain? Tanong ni Elmo sa dalaga, habang sumusubo ng pagkain. Kumain na ako, kasabay ko si Lola. Sagot ni Kathy. Ito nga pala ang mga gamot mo, inumin mo iyan, para madaling gumaling ang mga sugat mo. Tumango ito, ilan taon ka na pala Kathy? 17, sagot niya. Bakit? Bata ka pa pala, pero kung titignan ka para ka ng ganap na dalaga. Marami nga ang nagsasabi na malaking bulas daw ako. Katunayan nga ay may mga nanliligaw na sakin. May pagmamalaking wika niya. Talaga, parang gulat na reaksyon ng binata. Mabuti pumapayag ang lola mo. Nasa tamang edad na raw ako, sabi ni Lola. Tsaka mabuti na raw yung dito sa bahay ako ligawan, kaysa daw sa tabi-tabi. Sabagay, pero talagang napakabata mo pa, para sa ganyang mga bagay. Naiiling ang ulo na sabi nito. Dito sa Baryo Amaya, madalang ang mga babae na umabot sa edad 20 na wala pang asawa. Palibhasa, malayo ang nayon na ito sa kabihasnan, at puro hikahos sa buhay lang ang nakatira rito. Kaya naman naging libangan na nila ang pag-aasawa at paggawa ng bata, parang inis na sabi ni Kathy. Bakit parang inis ka? May nasabi ba akong masama? Tanong ni Elmo sa dalaga. Wala naman. Naiinis lang ako sa kalakaran dito sa amin, para bang wala na silang pangarap na makaahon sa ganitong uri ng pamumuhay. Maging si Lola ay ganoon din, gusto niya sa pagsapit ko sa edad na 20 ay may asawa na ako. Ngunit hindi iyon ang gusto ko, dahil may pangarap ako. Paliwanag niya. Hindi ka na ba nag-aaral? Tanong ng binata sa kanya. Sa ngayon ay hindi na. Malungkot na sagot niya. Dahil sa pandemya rito sa ating bansa, ay hongi na din ang kita namin sa pagtitinda. May konting ipon na din naman ako, kaya sa susunod na pasukan na lang ako magpapatuloy sa pag-aaral. Teka, bakit panay tungkol sa akin ang pinag-uusapan natin? Ikaw naman ang magkwento ng tungkol sa iyo. Mamaya na lang, medyo kumikirot ang sugat ko, daing ni Elmo. Sige, magpahinga ka na muna. Kukuha lang ako ng mga dahon ng bayabas, para pakuluan at iyon ang ipanlilinis ko sa mga sugat mo. Matapos na matulungan ni Kathy ang binata na mahiga sa papag, ay nagpaalam siya dito para manguha ng dahon ng mga bayabas. Kinuha niya ang basket sa kusina, at nagmamadaling nagpunta sa duluhan, kung saan maraming puno ng bayabas. Kathy, anong gagawin mo sa mga dahon ng bayabas? Tanong ni Rafael sa kanya, nang makitang may dala siyang basket na mayroong dahon ng bayabas. Si Rafael ay isa sa masugid niyang manliligaw.
Anak ito ng kapitan sa kanilang baryo, kaya naman umaapaw sa pagkahambog. Ikaw pala Rafael. Pakukuluan ko itong mga dahon ng bayabas, upang ipanlinis sa sugat ng aming panauhin. Sagot niya sa binata. Totoo pala ang nakarating sa aking balita, may kapisan kayong lalaki sa inyong dampa. May panibugho sa tono ng boses ni Rafael, habang sinasabayan siya sa paglalakad. Panauhin namin siya, inis na katwiran niya. Pero lalaki siya Kathy. Tila inis na sabi nito. Masagwa pa rin tignan lalo na at babae ka. Minsan ay naiiwan ka mag-isa sa inyong dampa. Paano kung matukso kayong dalawa sa isa't isa? Pwede ba Rafael, overreacting ka? Kailangan ni Elmo ng tulong. Mabait naman siya at malakas ang pakiramdam kung mabuting tao siya. Pagtatanggol ni Kathy sa kanilang panauhin. Naniwala ka naman agad sa kabaitan na pinakita ng lalaking iyon. Kahit sino ay pwedeng magpanggap na mabuting tao. Pangungulit ni Rafael. Patuloy ang kanilang pagtatalo, hanggang sa makarating ang dalawa sa dampa ni Kathy. Malayo pa ang dalawa ay dinig na ni Elmo ang boses nila. Kagigising lang ni Elmo, kaya napabalikwas siya at bumangon. Inaakala nitong may nag-aaway sa labas. Alam mo Rafael, kung wala ka naman magandang sasabihin ay umuwi ka na lang. Unawain mo naman ang kalagayan ko Kathy. Anong pinagsasabi mo? Bakit, kasintahan ba kita, para pagsabihan mo ako ng ganyan? At saka ano ba ang pakialam mo sa buhay ko? Mataray na tanong niya kay Rafael. Hindi masama ang tumulong sa kapwa. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo Kathy. Yuko ang ulong sagot ni Rafael na napahiya. Ipapaalala ko lang sa iyo, wala pa tayong relasyon, nanliligaw ka pa lang sa akin, ngayon pa nga lang pinakikita mo na sa akin na hindi ako mapagkakatiwalaan. Kung sa palagay mo ay hindi ako mapagkakatiwalaan, malaya kang makahahanap ng ibang babae na karapat-dapat sa pagtitiwala mo. Galit na sabi niya bago ito tinalikuran. Lulugo-lugo naman ang ulo ni Rafael na umalis sa lugar na iyon. Kathy, sino ang kausap mo sa labas? Bakit parang nag-aaway yata kayo? Hindi nakatiis na tanong ni Elmo sa dalaga, nang makapasok na ito sa dampa. Si Rafael, isa siya sa masugid ko na manliligaw. Naiinis lang ako sa kanya, dahil wala pa man kaming relasyon, ay dinidiktahan niya na ako sa mga dapat kong gawin, parang nagsusumbong na sagot ni Kathy. Manliligaw mo pala siya. Si Rafael ang pinakamukulit sa lahat ng aking manliligaw, reklamo niya. Pero gwapo naman siya parang nanunukso na sabi ni Elmo. Gwapo nga, napakaseloso naman. Seloso na wala naman sa lugar, sagot niya. Kanino naman siya nagseselos? Tanong nito sa kanya. Sa iyo, sagot niya habang isinasalang ang palayok na may lamang dahon ng bayabas at tubig. Ihinipan niya ang kalan. Pasimpleng natawa si Elmo. Pambihira naman siya. Bakit naman niya ako pagseselosan, hindi naman ako nanliligaw sa iyo. Isa pa, hindi ko gagawin yon, dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo ni Lola Lorena. At saka, masyado kang bata para sakin. Naiiling ang ulo na katwiran ng binata. Parang kinurot ang puso ni Kathy sa sinabing iyon ng binata. Bata pa pala ang tingin ni Elmo sa kanya. Kung alam lang nito na may kakaiba na siyang nararamdaman para rito. Bakit natigilan ka na? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Tanong ni Elmo sa dalaga. Wala. Kailangan ko na linisin ang sugat mo, huhuberin ko na ang suot mong t-shirt. Pag-iiba ni Kathy sa usapan. Hindi naman tumanggi si Elmo, nang habarin ng dalaga ang suot niyang pangitaas. Titig na titig ang binata kay Kathy, habang nililinis niya ang sugat nito na malapit sa dibdib. Ngayon lang ni Elmo na pagmasdan, nang mabuti si Kathy, mistula na nga pala itong ganap na dalaga. Maganda ang dalaga, hugis puso ang noo nito dahil sa buhok. Maganda ang hugis ng mga kilay, na parang sadyang iginuhit ng isang mahusay na pintor. Maganda ang mapupungay nitong mga mata na binagayan ng makapal at mahahabang pilikmata. Matangos ang ilong at higit sa lahat, mapang-akit ang mapula nitong maliit na labi, na parabang napakasarap halikan. Morena ang kulay ng balat na bumagay sa angking ganda nito. Tumigil sa ginagawa si Kathy, nang mapansin niyang pinagmamasdan siya ng binata. May dumi ba ako sa mukha, at ganyan ka na lamang kung makatingin sa akin? Nagtatakang tanong ni Kathy sa binata. Tumikim muna si Elmo, bago nagsalita.
Wala, ngayon ko lang napansin, maganda ka Kathy. Hindi ko masisisi si Rafael kung magselos man siya. Kung ako man siguro ang nasa katayuan niya ay ganoon din ang magiging damdamin ko. Ayaw niya sigurong mapunta ka sa ibang lalaki. Parang kinilig si Kathy sa sinabi nito. Sabi nga nila maganda raw ako, napansin mo rin pala. Siguro ngayon ay maniniwala na ako dahil ikaw na ang nagsabi. Nangunot ang noo ni Elmo sa sinabi ng dalaga. Anong ibig mo sabihin? Secret, secret. Ulit ng binata sa sinagot ng dalaga, iyan ba ang uso ngayon? Napadiin ang pagtatapal ni Kathy ng dahon ng bayabas sa sugat nito, kaya nahawakan ng binata ang kanyang kamay. Usong ano? Maang niyang tanong. Mga usong sagot ng mga teenager. Madalas ko ring marinig yan kay Monica. Sagot ni Elmo at binitiwan na ang kamay ng dalaga. Dahan-dahan lang, kumikirot pa din ang aking sugat. Humingi din naman agad siya ng paumanhin. Sino si Monica? Kapatid mo ba siya? Si Monica siya ang aking nobya. Secretary ko siya sa opisina, lagi kaming magkasama kaya na-develop kami sa isa't isa. Ah, bata pa rin ba siya? Magkasing edad kami. Curious na tanong niya. Hindi, mas bata ka sa kanya, sagot nito. 20 years old na siya. Matanda ako ng 6 na taon sa kanya. Pupunasan ko na rin ang buo mong katawan, para naman maging presko ang pakiramdam mo. May mga malalaki akong t-shirt na hindi na ginagamit, iyon na muna ang isuot mo pagkatapos kitang panasan. Malumanay na sabi niya para may ba ang usapan. Nakakahiya naman sa'yo Kathy, namumulang sabi ng binata. Wala iyon. Ako ba, sakaling mangailangan ng tulong mo, ay dapat ba akong mahiya bago lumapit sa iyo? Parang nang-aarok na tanong ni Kathy sa binata. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Ngumiti naman ito sa kanya. Hindi, dahil simula nang magising ako at ikaw ang una kong makita, parang kapatid na babae na ang turing ko sa iyo. At handa akong tulungan ka, kayo ng lola mo sa oras na gumaling na ako, at makabalik na sa Maynila. Matapat na sagot ni Elmo, habang pinupunasan siya sa dibdib ng dalaga. Nakaramdam naman ng lungkot si Kathy nang banggitin nito ang pagbabalik sa Maynila. Sa lugar kung saan ito nakatira. Pagkatapos na mapunasan ni Kathy ang binata, ay binihisan niya naman ito. Nagpaalam siya kay Elmo na pupunta siya sa kusina. Hinarap naman ni Kathy ang pagluluto ng tanghalian. Naging magaan ang pakiramdam ni Elmo, pagkatapos siyang mapunasan ng dalaga. Mabuti na lang at daplis lang ang tama niya malapit sa kanyang dibdib at braso. May nagtangka sa kanyang buhay, habang sakay siya sa yacht na maghahatid sana sa kanya sa Isla Giligan, na malapit lang sa Destiny Island na pagmamay-ari ng pinsan niyang si Prince Fuentevilla. Mabuti na lang at nakatalon siya sa dagat, dahil kung hindi ay baka napatay siya ng nakamaskarang babae. Pakiramdam niya ay hindi na masyadong kumikirot ang sugat niya. Inot-inot na bumaba siya ng papag, at maingat na nagtungo sa kusina kung saan nagluluto ang dalaga. Ano ang lulutuin mo? Napaigtad naman sa gulat ang dalaga. Bakit ka bumaba? Hindi ka palubusan magaling, baka mabinat ka. Nag-aalalang sabi ni Kathy sa binata. Kaya ko na, magaling kasi ang nurse na nag-aalaga sa akin. Nagbibirong sagot nito. Magluluto ako ng ginataang alimango, na may kasamang gulay na kalabasa at dahon ng malunggay. Kumakain ka ba ng ganitong ulam? Oo naman. Katunayan nga paborito ko ang alimango, lalo kung matataba at maraming aligi. Masiglang sagot nito. Hindi ba mahal ang alimango rito? Hindi. Mababa lang ang presyo ng mga laman dagat dito sa aming baryo. Nagmamahal lamang ito kapag dinala na sa palengke. Pero kami ni Lola, madalas nakakalibre ng mga isda, alimango, sugpo, pusit at marami pang iba. Dahil may isa kaming bangka ni Lola na ang gumagamit ay si Mang Tasyo, ang bahay nila ay malapit lang din dito sa aming dampa. Sagot niya, mabuti na lang at hindi ka meslan, kasi baka hindi ka kumakain ng pagkain ng mahirap katulad namin ni Lola. Wala akong ibibili ng masarap na ulam gaya ng karne. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako kagaya ng iba. Marunong akong makibagay, iyon nga lang paminsan-minsan may pagkabarumbado ako. Sagot ni Elmo. Pero lilinuin ko lang, hindi ako masamang tao. Barumbado. Ulit ni Kathy. Ano ang ibig mo sabihin? Ako kasi ang tipo ng lalaki na maginoo pero medyo bastos. Natawa ang binata. Puro ka naman biro, ayaw mong liwanagin ang ibig mo sabihin.
Ganyan ba kayong mga taga Maynila, makahulugan kong magsalita? Nakasimangot si Carhy, habang binabalatan ang kalabasa. Prangka akong tao, ang ugali ko ay sinasabi ko ang ayaw at gusto ko, kahit sino pa ang kaharap ko. Marami ang nagsasabi na arrogante daw ako, na hindi ko naman pinapansin. Opinyon nila iyon kaya hindi ko maaring baguhin. Tumungo-tango si Kathy. Ang pagkakayod naman ng niyog ang hinarap niya. Naiintindihan ko na. May ba ako, saan ka pala sa Maynila nakatira? Maganda ba talaga doon sa lugar niyo? Taga-Taguig Maynila ako. Isang simpleng negosyante na umasenso dahil sa sariling sikap, at sa tulong na din ng aking kapatid at ina. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may taong nagnanais na tapusin ako, samantalang wala naman akong matindaan na taong inagrabyado ko. Hindi ko nakita ang mukha ng taong bumaril sa akin, pero base sa kanyang katawan ay isa siyang babae. Kaya ba may tama ka ng bala ng matagpuan namin sa Aplaya? Oo, at tiyak ako na nag-aalala na sa akin ang aking kapatid at ina, maging ang aking nobya. Dahil ilang araw na akong hindi nakakapadala ng mensahe, o nakakatawag sa kanila. Kung babae ang bumaril sa iyo, ang lakas naman ng loob niya. Naiiling ang ulo na sabi ni Kathy. Kinuha niya ang maliit na palangganan, na may kinayod na niyog, dinala niya iyon sa lababo upang pigain. Huwag ka mag-alala Elmo, kapag kaya muna magbiyahe sasamahan kita pumunta sa bayan, may telepono roon na 3 peso lang ang bayad, at ako na ang bahala magbayad para makatawag ka sa inyo. Sumili ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Elmo. Natutuwa siya sa dalaga. Maraming salamat Kathy, madami na akong utang sa'yo. Ano ka ba, huwag mo isipin yun, humarap siya sa binata at ngumiti. Kanina ka pa nakatayo riyan, maupo ka muna. Siguro nagugutom ka na, ano? Naupo nga sa upuan na gawa sa kahoy na nara si Ellie. Hindi pa naman ako nagugutom, gusto kita panoorin habang nagluluto. Hayaan mo, madali lang naman maluto ang ginataang alimango. Makakain na rin tayo ng tanghalian, masiglang sabi niya, at sinimulan na nga niya ang pagluluto.